Welcome sa Solid Kaals, ang tahanan ng iyong modernong alternative education benchmarks. Ngayong gabi, haharapin natin ang PEP 3, ang ating opisyal na Junior High School Core Social Studies Battery na sumasaklaw sa Araling Panlipunan Competency Validation ng Bureau of Education Assessment or BEA. Ang format natin ngayon ay direktong mock test mula questions 1 hanggang 10 at sa huling bahagi ay hihimayin natin ang bawat step-by-step tag list explanation at historical shortcuts. Check our YouTube shopping shelf below for our highly recommended study tools. Ihanda ang inyong scratch papers at simulan na natin sa question number 1. Question number 1. Which specific article of the 1987 Philippine Constitution serves as the foundation for human rights, declaring that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law? Option A, Article 3 or Bill of Rights. Option B, Article 2 or Declaration of Principles. Option C, Article 4 or Citizenship. Option D, Article 6 or Legislative Department. Ito ang nagsisilbing proteksyon o kalasag ng bawat karaniwang mamamayan laban sa iligal na pag-aresto o pang-aabuso. Sulat ang inyong sagot habang tumatakbo ang 15 segundong visual bar timer. Question number 2. What was the primary economic system enforced by the Spanish colonial government in the Philippines where native Filipinos were forced to provide hard labor for infrastructure projects? Here are the choices. Option A, encomienda. Option B, hacienda. Option C, polo y servicio. Option D, galleon trade. Ito ang sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan na may edad na 16 hanggang 60 noong panahon ng Kastila upang magtayo ng mga simbahan at tulay. Piliin ang inyong sagot. Question number 3. The Philippines is situated near the equator, giving it a tropical climate. Which specific wind system brings heavy seasonal rains and typhoons to the western part of the country from June to October? Option A, amihan or northeast monsoon. Option B, trade winds. Option C, easterlies. Option D, habagat. Mag-ingat sa dalawang monsoon systems natin sa Araling Panlipunan. Ang hanging ito ay nagsisimula sa timog kanluran kaya mainit at basang hangin ang dinadala nito na sanhi ng tag-ulan. Isulat ang letra. Question number 4. Under the principle of checks and balances in the Philippine government, which branch holds the supreme power to interpret laws and settle legal controversies? Let's check the choices. Option A, executive branch. Option B, judicial branch. Option C, legislative branch. Option D, local government units. Ang branch na ito ay pinamumunuan ng Korte Suprema o Supreme Court. Tungkulin nilang magpasya kung ang isang batas ba ay naaayon sa konstitusyon. Markahan ang tamang letra. Question number 5. What historical event officially marked the beginning of the Philippine Revolution against Spain in August 1896, where Katipuneros tore their cedulas? A. Cry of Pugadlawin. B. Execution of Rizal. C. Pack of Biak na Bato. D.
Declaration of Independence. Pinamumunuan ito ni Andres Bonifacio sa Balintawak, kung saan pinunit nila ang kanilang mga tax certificates bilang tanda ng pag-alsa. Sulat ang sagot sa inyong scratch paper. Question number 6. What is the primary civic duty of a Filipino citizen that directly funds government public services like infrastructure, healthcare, and public school education? A. Voting in national elections. B. Military enlistment. C. Paying regular taxes correctly. D. Participating in community cleanups. Ito ang itinuturing na dugong buhay o bloodlight ng pamahalaan. Kung wala ang pondong galing dito, hindi matutustusan ang mga pampublikong paaralan at ospital. Piliin ang inyong sagot. Question number 7. The Philippines is a founding member of ASEAN. What is the primary goal of this regional organization in Southeast Asia? Let's read the choices. A. To form a unified military defense alliance. B. To promote economic growth and cultural development among member nations. C. To establish a single shared currency system. D. To control the agricultural trading prices globally. Ang ASEAN ay Association of Southeast Asian Nations. Ito ay binuo para sa pagtutulungan sa ekonomiya, kapayapaan at kultura ng mga kapitbahay sa bansa sa rehiyon. Isulat ang titik sa inyong papel. Question number 8. Which macro-environmental issue describes the continuous global rise in the Earth's average atmospheric temperature due to trapped greenhouse gases? A. Deforestation. B. Eutrophication. C. Acid rain. D. Global warming. Ito ang sanhi ng malalakas na bagyo at matinding tagtuyot dahil sa pag-init ng mundo dulot ng polusyon at carbon dioxide na nakakulong sa atmosphere. Piliin ang tamang sagot. Question number 9. In economics, what is the term used to describe the sustained and progressive increase in the general price levels of goods and services over time? Let us check the choices. A. Inflation. B. Deflation. C. Recession. D. Depreciation. Ito ang dahilan kung bakit lumiliit ang halaga ng iyong pera. Kung saan ang 500 piso mo noon ay marami pang nabibili, ngunit ngayon ay kaunti na lang dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Isulat ang sagot. Question number 10. Which historical bloodless popular revolution in February 1896 restored democracy in the Philippines and led to the drafting of the current 1987 Constitution? A. Cavite Mutiny. B. First Quarterstone. C. EDSA People Power Revolution. D. Dagohoy Revolt. Narito ang ating huling katanungan para sa Social Studies battery na ito. Ito ay naganap sa Epifanio de los Santos Avenue kung saan nagtipon ang milyon-milyong Pilipino upang ibalik ang demokrasya sa bansa. Natapos na natin ang 10 mahalagang item.
Huwag munang aalis dahil sisimulan na natin agad ang formal na paghimay sa ating master answer key at step-by-step tag list explanations sa susunod na slide. Ang tamang sagot para sa question 1 ay A. Article 3 o Bill of Rights. Ang Artikulo 3 ng ating konstitusyon ang katipunan ng mga karapatan. Dito nakasaad ang mga basic human rights tulad ng due process, freedom of speech at karapatan laban sa illegal na pagkapkap o pag-aresto. Ang Article 4 naman ay para sa citizenship o pagkamamamayan. Kaya letrang A ang ating tumpak na sagot. Mabilis na study tip para sa inyong social studies reviewer. Upang madali ninyong makabisado ang mga artikulo sa batas, gumamit kayo ng affordable pastel highlighters na nasa ating YouTube shopping shelf sa ibaba para markahan ang bawat pangalan ng article sa inyong notebook. Letrang A ang ating sagot. Para sa numero 2, ang tamang sagot ay C. Polo e-Servicio. Ang Polo e-Servicio ang sistemang sapilitang pinatupad ng mga Kastila sa mga kalalakihang Pilipino o polista upang magtrabaho ng walang sahod sa loob ng 40 araw bawat taon. Ang enkomyenda naman ay ang pamamahala sa lupaing ipinagkakaloob ng Hari ng Espanya sa mga opisyal. Dahil sapilitang labor ang tinutukoy, letrang C ang tama natin. Ang tamang sagot sa numero 3 ay D. Habagat o Southwest Monsoon. Ang hanging habagat ang nagdadala ng malalakas na ulan at bagyo sa Pilipinas mula Hunyo hanggang Oktubre dahil humihigop ito ng basang hangin mula sa kargatang Indian. Ang amihan naman ay ang northeast monsoon na nagdadala ng malamig at tuyong hangin mula sa Siberia tuwing Disyembre hanggang Pebrero. Tandaan ang direksyon para hindi malito sa exam. Letrang D. Para sa numero 4, ang tamang sagot ay B. Judicial Branch. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay may 3 co-equal branches. Tungkulin ng judicial branch o tagapaghukom na magpaliwanag at mag-interpret ng batas sa mga hidwaan. Ang legislative naman ang gumagawa ng batas at ang executive sa pamumuno ng Pangulo ang nagpapatupad nito. Dahil interpretasyon ang tinutukoy, letrang B ang sagot natin. Ang tamang sagot sa number 5 ay A. Cry of Pugadlawin o ang sigaw ng Pugadlawin. Noong Agosto 1896, pinamunuan ni Andres Bonifacio ang pagpunit ng mga sedula bilang opisyal na hudyat na ang mga katipunero ay hindi na sasailalim sa buwis at kapangyarihan ng Espanya. Ito ang nagsindi sa mabilis na pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino. Helpful accessory para sa inyong review space. Habang kinokopya ninyo ang mga makasaysayang petsang ito, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand mula sa ating channel shopping tool sa ibaba para maayos na nakapatong ang inyong screen habang kayo ay nagsusulat ng hands-free. Letrang A ang ating sagot. Para sa numero 6, ang tamang sagot ay C. Paying regular taxes correctly o ang maayos na pagbabayad ng buwis. Ang buwis ang pinagmumulan ng pondo ng Estado upang mapatakbo ang bansa. Kung walang buwis, hindi makapagbabayad ng sahod sa mga pampublikong guro, doktor at hindi makakagawa ng mga tulay. Ang pagboto ay isang karapatang pampulitika, ngunit ang buwis ang direktang nagpopondo sa serbisyo. Kaya letter C ang tama natin. Ang tamang sagot sa number 7 ay B. To promote economic growth and cultural development among member nations. Ang ASEAN ay hindi isang military alliance tulad ng NATO at wala rin itong iisang pera o shared currency tulad ng European Union. Layunin nito ang regional cooperation at
pagtutulungan ng 10 bansa sa Timog Silangang Asia pagdating sa kalakalan, edukasyon at kapayapaan? Ang sagot natin ay letrang B. Para sa bilang 8, ang tamang sagot ay option D, global warming o ang pangdaigdigang pag-init ng atmosfera. Ito ay dulot ng greenhouse effect kung saan ang mga usok mula sa pabrika at sasakyan ay humaharang sa init ng araw na dapat ay lumalabas sa mundo. Ang eutrophication naman ay ang labis na chemical sa mga lawa na pumapatay sa isda. Dahil temperatura at greenhouse gases ang usapan, letrang D ang ating sagot. Ang tamang sagot para sa number 9 ay A, inflation o inflasyon. Sa ekonomiya, kapag ang pangkahalatang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, langis at pamasahe ay tuloy-tuloy na tumataas, tinatawag itong inflation. Ang deflation naman ay ang pagbaba ng presyo. Isa pang mahalagang paalala para sa inyong pagre-review para sa mga mag-aaral na nagda-download ng mga simulated araling panlipunan reviewers, mas makatitipid kayo kung bibili kayo ng bulk A4 copy paper reams sa ating YouTube shopping tab sa ibaba upang may sarili kayong supply ng papel sa bahay. Letrang A ang ating sagot. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay C, EDSA People Power Revolution. Noong Pebrero 1986, ang mapayapang rebolusyong ito ang nagtapos sa rehimeng martial law at nagbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Ito ang nagbigay daan upang mabuo ang ating kasalukuyang saligang batas. Ang Cavite Mutiny naman ay naganap noong panahon pa ng Kastila. Dahil 1986 ang tinutukoy, letrang C ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat na nakakuha ng mataas na marka ngayong araw. Napakahusay ninyong tinapos ang ating pagsasanay para sa DepEd PEP3 Social Studies Battery ngayon. I-share ang inyong mga naging marka sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo ng personal sa inyong pagunlad at paghahanda. Sa ating susunod na PEP review video na ipopost natin sa darating na Sabado, sa ganap na ikapito ng gabi, haharapin naman natin ang PEP4 na tututok sa Core Science Battery. Partikular sa malalalim na konsepto ng physics at chemistry formulas upang mapibilis ang inyong grade acceleration. Paki-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang sharing ito sa inyong mga kaklase sa Solid Ka-ALS upang sabay-sabay nating maabot ang naudlot na pangarap. Maraming salamat sa inyong sipag ngayon, manatiling matiyaga sa pagre-review at magkikita tayo sa susunod nating masterclass. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye!